Dobleng iligal ang nabisto ng mga operatiba sa sinalakay na Pogo Hub sa Parañaque. Kabilang ang umunoy pugad ng prostitusyon at pagkakaroon ng mga dayuhan ng mga government ID. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Sinalakay ng PAGCOR, Southern Police District at PAOK ang pogo na ito sa Parañaque, bunsod ng mga report ng iligal na aktibidad sa loob. Ang parking area sa 7th floor, imbis na mga nakaparadang sasakyan, nakita mga tinayong kwarto bilang dormitoryo at para raw sa massage services. So happened while doing the inspection, nakita nga namin yung prostitution din. Kung mapapansin nyo, merong mga babae na nandun and then they have rooms na ginagamit nila as prostitution. Itinanggi ng mga nadat ng mga masahistang Pinay na kalaswaan ang kanilang mga serbisyo. 16 na biktima umano ng trafficking ang nailigtas, habang 2 Chinese nationals naman ang inaresto. Sa ibang mga palapag, naroon ang Pogo Hub. Pero legal man daw ang operasyon, may daang-daang mga banyagang Pogo workers na walang maipakitang dokumento. Dadaan sila sa profiling at verification ng Bureau of Immigration. Nadiskubre rin ang mga malalaking vault sa ilang mga kwarto. Sa naunang sinalakay na Pogo naman sa Pasay na nakitaan rin ng prostitution aquarium and spa at torture chamber, daang-daang government IDs ang nasamsam. Bukod sa mga alien employment permits at alien certificate of registration, bungkus-bungkus ang police clearance at mga kaduda-dudang tax identification number o TIN at PhilHealth IDs. Ang TIN IDs na kumpirmang lehitimo at pasok sa BIR database ang mga pangalan at mga numbers. Nasa proseso pa ng verification kung valid ang iba pang nakuhang ID na pwede raw magamit sa pag-apply ng Philippine passport. Ito rin, these are also the same clearances or IDs na kailangan naman nila to apply for a passport. So once na naka-apply ka na ng Philippine passport at naitago mo na yung totoo mong pangalan dyan, then you can go kahit saan dito sa mundo using Philippine passport. Paano nga kung gumawa ng kalokohan nito sa abroad? Ang mabigat dito, siyempre, dala-dala niya yung Philippine passport. Nakita rin doon ang isang Taiwanese fugitive na may waran para sa kasong fraud sa Taiwan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.